So next, breaking devices. Ano ba yung breaking devices? Umorder ka ng mga gadgets, electronics, para magamit mo. Siyempre, pagdating sa'yo, i-claim mo na may damage. May mga damages. Upon arrival. So, kahit naman walang damages, kahit naman walang sira, you intentionally damage. Intention mong sirain, lalo na yung software ng device o yun ng mga electronics para lang maisoli mo at makapag-refund ka. Kunin mo yung binayad mo in full. Severity and minor damages na pwedeng ibalik at pwedeng hindi. Hindi ko alam kung bakit ba ginagawa nyo yan. Makalibre sa gamit, makalibre sa order, ganon. Nade-detect naman lahat ng platform kung ano yung mga suspicious activity na ginagawa mo. Red flag na at marami ka nang nagawa. Bibigay na ng notice sa'yo si platform na you are already banned your account or your device na hindi ka na pwedeng maka-access o hindi ka na pwedeng maka-login sa iyong account. So next, price arbitrage. Price arbitrage or ang simple word for arbitrage is price manipulation. Nating nag-order ka ng tablet o cellphone. Tapos, magki-claim ka na naman na may damages siya. Ayaw magbukas ng screen, basag yung pinaka-LCD niya, may breakage sa likod, ayaw magbukas, laging lobat, hindi mo mabuksan, magre-request ka ng return and refund. Now, asan dun yung manipulation? Especially the gadget. Kasi mahal yan eh. Ang manipulation doon is magsosoli ka ng same gadget o similar doon sa initial pinorchase mo. Hindi yung pinorchase mo talagang isusoli mo, kundi similar, kahawig. Mas mababa yung price. So, ang mangyayari nun, syempre, yung initial na purchase mo o yung unang na purchase mo, sa'yo na yun. Tapos, ang isusoli mo, ibang item. Na isoli mo na nga, na full refund ka pa. Hindi ko alam kung bakit din ginagawa nila. Nade-detect naman yan eh. Kung refund ka ng refund, soli ka ng soli, magtataka na sa'yo si platform o si system. Bakit panay ang return mo, panay ang refund mo. Every time na lang, kahit hindi naman talaga kailangan i-refund, nire-refund mo, kakaroon ka pa rin ng violation. At malaki ang impact ng return and refund sa seller. Okay, ang impact nun. Lalo na kapag nakailang return and refund mga buyers ng seller, magkakaroon din ng violation ang seller. Magkakaroon din ng violation yung shop niya. Hindi lang ikaw ang magkakaroon ng violation, pati mismo yung shop ni seller. So, kapag nag-return and refund tayo, please naman, huwag naman natin abusuhin si platform. Kasi kawawa din ang mga seller. Magkakaroon din sila ng violation, hindi lang kayo. Make it fair. Kasi kawawa naman si seller.